na ang Team Falcons at isa na lang ay titigil na nga ang pagliyab ng apoy ng Phoenix. Pero ang Phoenix ay hindi basta-basta magpapatalo. Pumasok na tayo sa Land of Dawn. Aabot nga ba tayo ng Game 3? Mainit itong debut pick ng isang Ling. Last time na nakita ko si Ling, MDLP, si H2 pa naglaro eh. Ayaw Sakto, nga. nandito ata Omega kanina Neos, si H2. Oo, wait lang speaking of mga ano dito, Oy, 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 dito. Oy, wait lang. Meron din dito sa may bandang ibaba. Ang aga nito para kay Kusin Super Marco At ito ata yung bagong skin ni Selena. Wow, nahuli dito agad si Few pero double dash agad. Mukhang hindi talaga naglalakang daliri. Ay, naku. Nalaknak agad dito si Flap TC. First blood para sa TNC, sigawan ang Phoenix Army, pero kakalma muna. Nabigyan ng matindi ron si Flap. I think he was just trying to look for the pressure point dito sa jungle ng TNC, kaso sinalubong siya ni Lancy at pati na rin ni Lord GM. Talagang protektado rito yung jungling pattern ni Zyda, and so far wala masyadong pressure na nararamdaman dito yung Hayabusa, and Team Falcons parang sila pa nga yung one-upan doon sa engagement na yun. At mukhang nafe-freezan pa nga ang gold lane for TNC Pro Team. May mukhang huhulihin nila ng bagya si Okwen. Grabe, ang tapang talaga. TNC Pro Team, may nakakuha na. Habang sa Blade mula kay Kyle TZ. Hindi na niya abutan dito si Zyda. At medyo late din si Few doon sa naging aksyon. Teka lang mukhang may balak dito si Few pero hindi nababato ng Abyssal Arrow. Maghihintay lamang kung nasaan si Kozen. Here comes the arrow and it lands! Tinamaan, ito na ang pagsugod ng Team Falcons. Flicker in the burn para dito kay Kozen. So magandang signal to para kay Super Makmak. Yeah, malaking factor yan kasi that determines how aggressive you can play the lane. Pero ngayong walang flicker yung Granger, medyo kailangan niya mag-ingat lalo pat level 4 na yung Harit. Pero may trade naman sa may top lane. Makakakuha ng libreng pagong ang TNC Pro Team dito. Inuna muna ang purple pero mukhang hindi na lalaban pa at hindi na rin tatama ang Abyssal Arrow. Delikado daw si Few! Ang sakit ng Feathered Airstrike, aabutan ba? Oy, may flicker din na ginamit. Ang idol ng mga kids ngayon, bouncing ball mula kay Yawi. Wala mo na magkakapatayan pero mainit ang TNC, pre. Teka na yun, yung lethal ignition hinipan na lang eh. So, tsaka sobrang lupit na hinintay din ni Lancy na parang i-bait yung flicker. Pero ang ginawa ni Few, nag-dash muna siya. Tapos hinintay niya yung huling bagsak kasi baka mamaya hindi niya kailanganin. Baka pwede niya ilakad, ganun. Imagine mo, talaga hindi lang macro tsaka yung micro labanan eh. Utakan din talaga eh. May hidden IQ battle na nagaganap eh. Tama, makikita na nga natin sa ating BPI goal difference. Hindi naman masyado nagkakalayo ang pera ng dalawang teams na to. In fact, 500 lamang ang lamang ng TNC Pro Team in this early to the mid-game. Pero Yawi Okay, hindi tumama doon yung pana pero kay Shaidan pala tumama doon, makaka-atras. Kaya lang si Yawi na pagtulong-tulungan ng Team Falcons PH. Yun din lang talaga yung problema. If you're playing the Kufra, the moment na mapalibutan ka na ng tatlo ay medyo mahirap nang mag-stretching palayo. Oo, kasi hahawakan nila yung kamay mo, kaliwat kanan, hahawakan yung likod mo. Pero alam mo, medyo mahirap din yung game ni Yawi dito, no? Although meron naman siyang Hilda to back the game up. But naturally, medyo mahirap lang maglaro na isang Kufra kapag may katapat kang Selena. Kasi naka-check lahat ng bush with the arrows. So kailangan maging proactive din ng TNC sa paggalaw nila dito sa mapa. Kasi hindi pwedeng si Yawi lang yung humawak ng mga bush. Kasi mabibigyan talaga siya ng Team Falcons. Tsaka may mga punto no na naging counter din ang isang Hylos sa isang Kufra, no? Kasi ang dali lang eh, pag bumounce symbol, salohin mo lang. Di ba? Ayan, speaking of pagsalo, nasalo ni Flap TZ. Yung mga Feathered Earthstrike, pero buhay pa rin siya. Mas mainit, mas ma-agresibong TNC, nakikita natin May flicker pa nga doon si Flap, hindi lamang niya ginamit dahil sigurado siyang mabubuhay siya doon. At sa ating Infinix in-game equipment, di pa naman natatapos sa mga first items ng parehas na kupunan. Mukhang papuntang Thunderbelt dito ang XP laner ng Team Falcons na si Flap TZ as the second turtle of the game spawns. Magtatapatan ng dalawa, mukhang wala pang nakakalamang in terms of the positioning sa ating second turtle. Yeah, medyo gusto rin naman mag-farm ng dalawang core pero sa may bottom lane si TZ. Aray ko po, eto na. Araw ko po. Hindi na siya nag-flicker. Ni normal na ni Kyle TZ. Alam ng isang lim kung meron talaga siyang magiging target no? Ganun kadali. Yun yung mga nakakamiss. So, yung dash biglang lilipad, yung mga fast hands moment. Yun yung pala. madalas may TikTok compilation eh. Tapos yung sasabihin nilang no trade talaga kasi ano bang choice mo, di ba? Napakabilis lumipad. Nakapatay na ng isa, Lord JM. Tatangkihin dito si Few. At mukhang ang turtle ang sunod na puntirya ng Team Falcons. Yawi nag-stretching na, Kyle TZ hinahanap pa nila. At si Zyda, jumitkon na. Doon na lang iniintay. Sino ang tatamaan ng do? Ngayon si Gansi nagamit din kagad yung Feathered Earthstrike. Zyda ay nabitawan yung kanyang shadow.
Ang tanong, Oh! makakaabot pa siya, pero tumama yung Abyssal Arrow, kasama pa yung trap. Is it Zaida pa din ang magwawagi dun sa bagong na yun. Tapos yung blade mula kay Kyle TNC. Wow! Tumama na naman yung pala mula sa idol ng mga kids. At namatay na kagad yung jungler dito from TNC. Yawi ay aatras, hindi lalaban pa rin. Kasi nga naman, nandiyan na si Kozel. Lord JM ay pinupunti rin ng dalawang miyembro mula sa Falcons. Pero kakalma muna magkabila. Wow, retry battle ang nagkapugian ang dalawang jungler. Parehas may opportunity. Yung mas pogi, isa ngayon, yung nanaig. Oh, last time na nakakita tayo ng Ling versus Hayabusa. Falcons AP Bren last season. TLPH pa kalaban nila nun. Alam mo, nakakamiss yung ganito, yung Ling Hayabusa retrihan. Oo. Kasi pagalingan talaga Oo. yung magpatong ng skill tsaka ng retry. May tawag pa tayo dyan yung mga galawang sign up na pogi. Oo, sign of Oo nga pala. Yun ang tawag natin doon. sign of the Oo nga. Yung may mga kumakwad shadow habang nagre-retry, Oo. tapos yung mga nagtetempest habang rumiretry. Sila ano pa nun, naalala ko, nandito pa si Kyrie nun. Nandito pa si Kyrie. May Howie Banks pa yun, May di ba? Howie Banks pa, yung mga sign up na Si po. H2 rin, nandito pa nun. Nandun pa. May freestyle pa ng Hayabusa yun. Na-miss din natin no, yung sign up na pogi nagbabalik dito sa matchup na to. Wala pa rin pong nakakalamang 6 minutes in at mukhang nahuli si Ogwen. Kyle naghaharap ng angulo. Uy! Okay, bouncy ball nagamit na habang yung Tempest of Blade ay nabitawan na rin. Pero si Ogen yung mamamatay. Shadow kill. Ang pinagsaluan ng dalawang miyembro mula dito sa Falcons. Habang si Flap sa may badalikod. Pasok na naman si Kyle. Wala siyang Tempest of Blade dito pero kompleto pa. Actually, 4. Uy! Para yung sa TNC ay umaabante. Arikon, sakit na rin pala ni Lord JM. Oo, at partida, no, wala pa siyang sinasampal sa kanyang ultimate. At kung may nasampal man siya, pinampigil lang ata niya Oo. ng 4 blades doon ni Kyle TZ. Oh, ang sakit din kasi niya yung ba yung physical defense mo tapos meron pang Thunderbelt procs. Pero very important doon yung approach ng Team Falcon sa team fight. Ang bilis ng pag-takedown nila kay Kufra. Na-dodge nila yung na-dodge ni Kyle TZ yung Tyrant's Rage dito ni Yawi with the Tempest of Blades tapos nag-sign of the Foggy siya. Oo. Pinor-bladesan niya. Kaya niyang patayin yung Kufra. Oo nga, nagulat din ako. Hindi nga lang 4 blades, yung may extra tusok pa eh. Yung alam mong magaling talaga magling na Oo. nakaka-anim na saksak. Yung 6 blades, yung Six. pagbaba mo, tutusok ka pa ng second skill, tapos ulti. Technically nga, kaya mong gawing 7 yun eh. Yun na yung so ultra pogi na 7 Oo. lions na yun. Ay, oo nga pala. Tapos idagdag mo pa, may Warcry pa, di ba, na-activate. So talagang iba pala ang Ling ngayon no? Tsaka nakakatuwa sa Warcry, damage proc yung binibilang. So Oo. yung unang lapag mo plus yung Tempest mo, dalawa Dalawa agad. na, oo. Tapos yung mga susunod mong saksak, masasakit na. Alam mo, technically nga, isang second skill mo, dalawang stack kagad yun eh. Kasi yung paggamit mo ng second skill mo, yung Defiant Sword, may basic attack kagad yun eh. Ay, So, oo. dalawa kagad yun. So agad-agaran palang dumadating yung bonus damage. Ngayon with the last turtle, si Lord JM at ang TNC ang hahawak nito pero may vision si Ogwen. Okay, ngayon si Ogen ay umabante na. Sinubsob na niya yung sarili niya, pero inside na pa rin magwawagi. Habang Flap TC, nagamit yung kanyang sipa. Tapak siya ng Cycle ID dito, pero pinupuruhan na. Yawi? Nagtipagod si itong si Yawi, naman na yung nakakagad. 4v5 ang magiging laban. Lord JM ay nandito din, Lancy with the Defender Airstrike. Pero si Zaida nag-aantay lang ng cooldown ng kanyang one Shadow. Ando na yung Shadow Flap, kill. Flap. Flap TC, Oh! nasama pa yung mga minions. So nakakuha din ang kill. Grabe yung bakbakan. Biruin mo no, naghati-hati na pero may Sigal, isang sigal, sigal. kumabit pa rin. Uy, uy, uy. Kyle sa likod, Ayan na, Lancy! nako. Ayan yung walang bawi. Talaga! Lilipad pa ang ibon, pero hindi Oh! malaya nakalipad at nakatakas pa si Kyle. Grabe. Wow! Labanan talaga ng liparan dito sa game number 2. Grabe, ito yung mga assassin moves na na-miss natin. Anong macro-macro? Ito, alam mo pag naghahanap ka ng brawl, ito yung magandang brawl. Oo. Pagalingan kayo pumindot, pagalingan kayo maghanap ng mga malulupit na play. Grabe yung nilakad niya no kanina. After Oo. niyang patayin si Yawi, nilakad niya mula doon sa mid lane tower nila, papunta na sa gilid, tapos sikreto siyang na pumesto doon sa bush ng TNC. Tapos sabi niya sa mga kapatid niya, okay, mahingin dito ako. Tsaka ang nakakatuwa dito sa dalawang assassins na to, naghihintayan sila ng ult. Oo. Walang nag-ulti hanggat hindi nagsha-shadow kill yung isa o Oo. nagte-tempest of blades yung isa. Talagang labanan parang pure assassin battle. Oo. Lancelot, namimiss ka na namin pero ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Oo nga eh. Parang huli atang gumamit ng si Irad pala. Si Irad season, no? Pero malupit yun ha, malupit yung Oo. performance na yun. May Nolan kasi, si Big Brother eh. Oo. Nagka-Nolan kasi. Oh no, for TNC, mukhang nakalamang na ngayon ang Team Falcons, 100 lamang. Still anybody's ball game. As we check the Infinix in-game equipment, kung saan makikita natin na patapos na rin yung Blade of Despair dito ni Yeah. Kyle TZ compared to, of course, the Hayabusa na papunta na rin doon sa, ano ba tong ginachapsuy niya, men? Parang medyo hindi ko alam kung saan papunta eh. Heptasis. Heptasis. Oh! Ay, naku, na-solo kill pa. Habang pinag-uusapan natin, Flap TC ay nabitawan. Or Zaida ay nabitawan yung kanyang shadow kill doon. Ayun na, BOD na.
ang hapdi niya, kada hampas niyan, 1,000 yan. Tsaka ang nakakatakot dito no, dahil wala pa si Flap, baka sakaling pwedeng gawin ng TNC Pro Team na kontrolin na ang area around this Lord area. Ang tanong na lamang ay, syempre, babalik din naman dyan si Sa Flap. baba, sa Napakabilis din yan. Yan lang problema nila, yung mga pana, tsaka yung mga traps na nanggagaling kay Selena. Napagpaplanuhan si Kyle TZ sa may bottom lane, kaso link kasi yan eh. Napakahirap din habulin ni Kyle TZ. So even if sabihin natin maganda yung pwesto rito ng TNC sa Lord Pit, number 1, lagi namang aabot yung link dyan. Oo. Number 2, may CCTV sila dyan eh. Oo. Nandyan si Pew eh. Tsaka kung sa pagkakaalala ko, even during the amateur days of Kyle TZ, 2 pick ang hinihintay sa kanya. I think it was the Fanny and the Ling. Yep. Kaya naman kung comfort lang ang usapan, isa na yan sa mga talagang nagbigay sa kanya ng papunta, ng paraan para pumunta dito sa professional league natin, which is the MPL. Naku po! Team Falcon, sila na nagsimula ng Lord na ito. Lord JM magbibigay ng vision para sa TNC Pro Team. Half HP on this Lord area. Lancy, kita ng lahat! Okay, parang delikado ata pwesto ni Lancy dito. Nakatapak siya ng Abyssal Trap. Pero yung buhay ng Lord ay nasa 14k na lang. Yawi! Ando na yung Glorious Pathway. At this time ay papasok din yung defender siya. Habang si Zaida pa rin! Pagwawagi doon sa Retria na yun. Super Marcus down. Oh my gosh, grabe yung ganap. Alam mo, ito talaga yung dahilan eh. Bakit macro reign supreme? Oh, teka lang, mamaya Ay, tapos wait sa lang. yung Yawi. Okay, nandun na rin yung Tyrant Stage. Pero yung follow-up ni Zaida, inaantay lang niya na matapos yung bouncy ball. Ogen, pinulinormal hits na! Gozen, ginawa niyang stock ng Sky Piercer niya. Itong si Ogen. Grabe to. Naging kwento yung Naging kabayo. kwento, pre. Pero alam mo, ito yung dahilan eh. Bakit for the longest time, yung macro ng Pilipinas na nag-ahari, hindi naman kailangan umabot sa retrihan ng 2 jungler. Pwede mo namang macrohin. And si Lord JM, pinababa niya yung link. Pinutol niya yung poste. Hinampas niya, sabi niya, bumaba ka dyan. At dahil doon, nahihirapan mag-sign up the bogey dito si Ling at TNC Pro Team with the Luminous Lord. Ngayon ay maghihintay na mag-push dito sa may bandang ibaba. Kose na tamaan ng pana pero makakapag-regen din lang pabalik. Marami pa naman tore ang Team Falcons dito at isa sa mga pinakamalupit na ginawa ng TNC Pro Team doon bukod sa kunin ang Lord ay napatay nila si Super Marco ng isang beses this game. Grabe achievement yan minsan. Hindi pala minsan madalas. Lalo sa international stage. Oh, Yawi. Okay. May pana ang ano. Grabe nakaharang yung pana ni Pew. Yun Sabi nga niya, tatalon yan eh. Nararamdaman ko na eh. Yeah, agad ng depensa na pinamalas dito ng Team Falcons. And tama ka dun eh, hindi komportable si Yawi na mag-stretching. Kasi easy target siya ni Pew eh. So kailangan niya talagang gamitin yung mga damo na nasa paligid ng Team Falcons. Paano mo gagawin yun? Lagi namang may trap doon sa sa mga damo na yun. Gusto itong naging choice ni Zaida. Instead of the Heptasis, actually pinili niya rito yung War Axe. Yung sustained version ni Hayabusa. Kasi yung Heptasis medyo ano yun eh, parang medyo one-dimensional approach mo. Pasok ka, hampas ka na isang tao, ulti ka, hampas ka ulit, tapos shadow out. With the War Axe, at least meron kang form of sustain. Kapag ginagamit mo yung mga shuriken, and of course pati yung ultimate, bibigay din niya ng HP pabalik. Kasi technically spell yan. So nagagamit mo yung spell vamp na binibigay ng War Axe. So you are allowed to kind of fight into Team Falcons. Kasi kapag yung version ng Hayabusa na medyo one trick ka na shadow in tapos ulti, parang di nila kakayanan dito yung yung sustained team fight ng Team Falcons. So maganda yung naging approach dito ni Zaida kasi it allows you to play into the lineup of the enemies but also na-amplify yung mga kampi mo kasi hindi lang si Kuzen yung primary target. Ngayon pati si Zaida pinapatagal yung team fight for TNC. At saktong-sakto no dahil si Zaida ang ating BPI Gold Leader. Pinakamayaman right now sa larong ito. At kitang-kita din naman na yung additional cooldown reduction na nabibigay ng War Axe ay nakakatulong din with the outplays na gusto kong balikan yung clip ni Carl TZ last week on that Hayabusa. Oo, kumaga yung mga outplays na yan talagang pwedeng-pwede yan. Minsan, pag na-shadow ka na, i-expect na kala mo, oh wala na shadows. Maya, parang 2 seconds, 3 seconds lang nakaka-shadow lang. May shadow na naman. Oh, Yawi! Si Yawi, naka-Tyrant's Revenge dito na pag-amba. Ngayon, walang tinamaan. Si Flap, di sila tinamaan. Pero si Lord JM napalali. Federation from Lancy. Pero si Kyle TC ay nandun. Nilapon niya si Zaida. Ngayon, round 2 daw ng bakbakan. Kasi hindi nagkamatayan. Pero atras muna uli ang TNC. Ang medyo malungkot doon, ang daming battle spell na na-burn sa side ng TNC. Sila yung pumasok sa laban na yan. Pero walang retry. Si Kyle TZ, may macro na naman ng TNC. At kailangan ng lumaban dito ng Team Falcons kung gusto nilang pumalag sa Lord. Hero lang ang choice. Okay, naghahanap ng magiging puntirya dito ang Team Falcons. Si Pew ay nandun sa may bandang ibabaw ng Lord ha.
Napakabilis talaga ng movement speed. Alam mo yung parang akala mo delikado yung pwesto ng Selena, pero the moment that he hits that ultimate ay talagang makaka-reposition din ng agad-agad. Ito yung tinatawag nilang parang offer. Kaya naman tatalon dito si Lance with a feather there, strike half HP on this Lord. Okay, nag-aabang na rin dito na magiging Oh! timing! Speaking of timing, Zaida nakuha, no? Naman si Lance, nakuha rin ang kill. Can't easy win and monster kill. Kozen! Si Kozen naman, tinamaan nata ng pana kasi natulog doon ang bigla. Ngayon, 3 miyembro Kaya ba? mula sa TNC ang namatay. Kaya ba? Meron silang Wala nga. minions dito, 2 catapult. Pwede ata sila mag-push. Oh, endable ata Kaya ang call ata. dito ng Team Falcons. Ang kapal. Zaida at Lord JM, 20 segundos para dito kay Lance. Ang kapal nito, men! Naku, ang daming minion, ang dami rin catapult. Si KTC nag-aambang lang ng timing niya. Ngayon si Zaida Oh, sa ay babae, narito Lord. na rin. Yung Lord sa may bandang babae na buhay na. So kailangan umiskap mo na dito ng Team Falcons. Buti na lang ay nakatakas pa doon si Lord JM at lumabas na rin ang Lord Midnight. Ito na yung chance ng TNC para sa counterpunch. Yeah, pwede sila mag-push back pero Team Falcons, alam nila yung gagawin nila. Pwede nila puntahan yung bottom lane, harangin nila yung mga dead defense Lord JM. dito sa TNC. Nakita nila kagad si Lord JM. Ay, naku, medyo nakakakaba yung mga ganyan eh. And magigets mo yung ginagawa ni Lord JM kasi kung merong CCTV dito ang Falcons, siya naman ang walking CCTV ng TNC. Oy, View! Ay, inabutan din. Shadow kill! Nahuli at napagsaluhan ng 3. Oh! Nakap ni Flap TZ! Wala ang jungler dito ng TNC. Magiging 2. Tapos ang play naman mula dito kay Oh my goodness! Unti-unting inuubos na ang TNC Pro Team. Oh, that's And it. Lord JM ay mamamatay. Wipeout para sa Team Falcons! Naghahanap na lamang ng minion wave ang Team Falcons. Makakadepensa naman at lilipad lamang si Kyle doon sa may bandang mid lane. Kinat na rin agad ng 3 dito sa may bandang gitna. And the Filipino Cannon gets the winning kick. Ang tanong, sapat ba ang 10 segundo dito para kay Zaida? May third airstrike mula kay Lancy pero I don't think aaabot yung Forza rito. 8 seconds. Oh no. Kayang-kaya nila to. May Zaman Force si Super Marco. Naku, mamadaliin na talaga to ng Team Falcons at hindi na sila mag-aantay pa. Team Falcons 6 to win!